Magandang araw mga mahal kong anak at apo. Halina't magsama-sama tayo ngayon sa isa na namang makabuluhang kwento na tiyak kapupulutan natin ng aral. Ating tunghayan, ang alamat ng lansones. Tapusin natin ang maikling kwento na siguradong may matututuhan kayo. Huwag niyo ring kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel, mga anak. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo sa Laguna, may isang puno na namumunga ng kakaibang prutas. Kulay dilaw ang balat nito at kapag tinikman ng mga tao, labis ang kapaitan at hindi ito makain. Dahil dito, walang sino man ang gustong pitasin o tikman muli ang bunga. Ngunit sa ilalim ng punong ito ay nakatira ang isang matanda at mabait na ermitanyo. Palagi siyang tumutulong sa mga tao, nanggagamot ng may sakit, nagbibigay ng payo, at tumutulong kapag may problema ang nayon. Sa kabila ng kaniyang kabutihan, madalas ay binabaliwala siya ng mga tao dahil sa kaniyang anyong payak at marungis na kasuotan. Isang araw, nagkasakit ang maraming bata sa baryo. Walang makagamot sa kanila at nag-aalala na ang kanilang mga magulang. Lumapit sila sa ermitanyo at nagmakaawa ng tulong. Ngumiti ang matanda at sinabing, "Kung nais ninyong gumaling ang inyong mga anak, subukan ninyong tikman ang bunga ng puno na inyong iniiwasan." Dahil sa kagipitan, sumunod ang mga magulang. Kumuha sila ng prutas, binalatan ito, at laking gulat nila nang malasahan ang matamis at masarap na laman sa loob. Ibinigay nila ito sa kanilang mga anak at agad na gumaan ang pakiramdam ng mga bata. Simula noon, natutunan ng mga tao na huwag manghusga sa panlabas na anyo. Ang dating mapait na bunga ay naging simbolo ng kabutihan at pagpapala. Tinawag nila itong lansones. At mula noon, tuwing panahon ng bunga, sama-sama nilang pinipitas ang prutas bilang alaala ng aral na iniwan ng ermitanyo. Aral ng kwento. Ang alamat ng lansones ay nagtuturo na hindi dapat husgahan ang isang bagay o tao batay lamang sa panlabas na anyo. Tulad ng lansones na may mapait na balat, ngunit matamis na laman, gayon din ang mga tao. Ang tunay na ganda at kabutihan ay makikita lamang kapag pinagtuunan ng mas malalim na pag-unawa. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang kwento na tiyak ninyong magugustuhan. Mag-iwan ka rin ng komento kung anong kwento ang nais mong ibahagi ko sa susunod. Maraming salamat sa panonood.